Okay, pag-usapan natin yung NAIA incident ano kasi meron tayong natanggap na information with regard to the incident diyan nga sa may NAIA. So nangyari nga po 'yun nung March of May 4. And ang nakapagtataka yung inquest nangyari ng May 5. Eh, andun na yun, eh, kumbaga, on the spot na nangyari yun, 'di ba kinuha na ng pulis yun. Hindi ba puwedeng on that same day kasi ano, eh, sa akto na yun, eh, huli sa akto na nangyari yun at nandun siya mismo, o bakit hindi siya in-inquest nung May 4, on that day? Bakit kinabukasan pa? Pangalawang tanong dun is, um, bakit nasa NAIA 1, airport pa yung driver? Kasi ayon dito sa ating information ano ho, ah, dito sa information na ito, ah, yung mga security guard daw doon, naabisuhan daw sila na 'wag magsasalita anything about doon sa pangyayari. Yung mga nakakita 'wag daw silang magsasabi or magkukuwento or ikalat kung ano man ang kanilang nakita, dapat daw, eh, tahimik lang daw sila. And nakakulong pa rin yung driver doon or naka-detain doon sa NAIA 1. And bawal silang magbigay ng anumang statement daw. And halata daw nasabog yung driver na yun, ayon dito sa ating impormasyon. And nag-meeting sila, every meeting sila, nagmi-meeting sila bago mag-start magtrabaho, eh, yung protocol na sinasabi ng head nila or yung boss nila diyan sa may NAIA, not to disclose anything na nakita nila. Yun nga po 'no, ang nakapagtataka nga dito is the question, hindi ba't as soon as nangyari yung insidente, hindi ba puwedeng dalhin nila yun sa kasi ano yan, eh, Pasay yan 'di ba? So, hindi ba puwedeng dalhin nila sa Pasay Police Station? Kumbaga i-turn over nung NAIA Police, kahit na sabihin na natin na NAIA Police Division, kumbaga ang in charge diyan. Pero hindi ba kumbaga ano na 'yan, eh, insidente within Pasay 'yan. Kung ano man ang ano sa airport 'di ba, halimbawa counter-terrorism or ano, yung nakawan, hindi ba gano'n 'yun ano, ang ang function ng pulis diyan sa may NAIA? Nakapagtataka nga 'pag may mga ibang mga insidente diyan, ang nagre-report is, Bureau of Immigration or Bureau of Custom, gano'n. Pero ito, nakapagtataka na bakit hanggang ngayon ay naka-hold ito or naka-detain ito sa may NAIA. Isa pang tanong natin diyan is, hanggang ngayon ay hindi na-identify kung ano ang pangalan nitong driver na ito. Kung ating matatandaan at balikan yung nangyari sa Alitagtag 'no, yung Alitagtag case na drug haul, pinaka-biggest kuno na drug haul na only to find out na hindi naman pala, during that time in-identify nila yung pangalan nung driver. Pero sa hindi nila inaasahan, na-expose natin 'no, tayo po gumawa tayo ng sarili nating imbestigasyon, tayong mga vloggers 'no, na na-expose ng mga vloggers yung pangalan at kung sino ang katauhan ng driver doon sa Alitagtag na yun. At nalaman natin na katakataka at kaduda-duda yung karakter nung driver na yun. Kaya nga makita natin kung mapansin ninyo hanggang ngayon, wala tayong update doon sa Alitagtag case na yon. Kung nasaan na yung driver na yon, kung malaya ba yun, kung nakakulong ba yon.
Ngayon kung balikan natin itong nangyari dito sa NAIA, ah, nakapagtataka na hindi na-identify. Siguro bagamat natuto sila 'no, doon sa mga past, issue na napangalanan at tayo po ay inalam-alam natin. Siguro natuto sila, tingin ko lang kasi hanggang ngayon hindi na-identify yung pangalan nung driver na ito. Kung mapapansin ninyo 'di ba kababangga, nung nangyari yung naisadsad or naibangga niya yung sasakyan doon sa may, ah, airport na yun, hindi siya lumabas kaagad. Naantay pa na dumating yung pulis. Kumbaga, ano 'to, protektado ba ito? Hindi ba alam mo yun, yung initial na reaction ng isang driver 'pag nakabangga is lalabas siya sa sasakyan kaagad 'di ba? So parang parang ano na ito, may mga counter plan na sa tingin ko, sa pagkabangga, kailangan antayin pa yung mga pulis para magprotekta kasi siyempre may namatay, eh. May namatay, initial na reaksyon ng mga tao diyan, bubugbugin siya. So, kataka-taka. Kung babalikan natin yung sasakyan din, atin pong nailatag na naka-brake, nakaapak siya sa brake, pero nakaapak din sa gas. According doon sa video, sa CCTV footage kung babalikan ninyo, ganun naman talaga ang explanation noon. So, nakapagtataka kung nagse-cellphone ka man, hindi mo napansin nung una pero nung napansin mo na, bakit sa gas ka pa rin, 'di ba? Considering na ikaw ay eksperyensyadong driver, naghatid ka sa airport, tapos tuloy-tuloy pa rin hanggang sa masadsad doon. And then, dito na nga papasok yung sinasabi natin na kaya nakapagtataka yung pagtatago nila dito sa driver, 'no? Kasi makikita na ninyo yung mga manifestations ngayon wherein instead na yung iimbestigahan yung driver, instead na yung tutok ay yung driver, ang tutok ngayon is iimbestigahan daw yung past administration kung saan nagkaroon daw ng project na 8 million doon sa bollards na yon. Kung tutuusin nga, when it comes to the accountability ng NAIA Airport, naipasa. Sabihin na natin, sige, just for the sake of argument, na sige, palpak yung previous administration. Hindi ba't naipasa na ito sa pribadong kumpanya na yung SMC Ramon Ang noong last year pa September. Then ang sabi ni Ramon Ang, within 3 months maayos na yan, sabi niya. So as soon as pag-upo niya or pag uh, turnover doon sa NAIA, hindi ba niya nakita ang mga 'to? Kung sabi niya na kung may mga kapalpakan, kung may mga dapat ayusin. In fact, kita nga natin mas nadagdagan pa yung mga issues diyan sa NAIA, eh. Bumalik yung laglag balagang, tapos nadagdag pa yung punit passport. Tapos ngayon ito kung talaga na sabihin na natin, ah, kailangan natin ng, pribado or, ibigay sa iba para i-improve nila, ano nangyari? Kung talaga sila nakita nila ito, dapat nakita nila ito 'di ba? Sa halip na, sisihin yung past administration, bakit hindi nila tignan yung current na may hawak ng NAIA? Kasi ko-questionin nila yung 8 million na project ng Ballers na yan. Ang pinag-uusapan natin sa project na 8 million na yan, NAIA Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4. So ibig sabihin lahat ng terminals na yan, ilalagyan ng bollards. Buti nga naisip pa na lagyan ng bollards, eh. Ngayon tignan natin, imbestigahan ninyo yung mga bowlers yan, lahat ng bowlers na yan. Baka nga naman decoy talaga yung bowlers na yan na nasira na yan, baka yan lang talaga yung ano, mababaw o ano. Imbestigahan ninyo lahat kung lahat ba ng inailagay na bowlers diyan ganun ba kababaw o ano. Hindi yung sasabihin nyo kaagad na aba, Duterte ito. Arthur Tugadi project ito. Tignan ninyo, ang unahin ninyo is yung
mabigyan muna ng hustisya yung pamilya kasi bagamat sinasabi ninyo na nasa kustodiya na ng PNP yung driver, bakit wala kaming pagkakakilanlan ng driver? Saka bakit kinabukasan pa yung pag-inquest doon sa driver? And then, kung mapapansin ninyo, yung sasakyan doon, parang tainted na eh. Kasi on that day, tinanggal na nila kaagad, tapos dinrive pa ng staff ng NAIA, dinrive nila. So paano na nila iimbestigahan yung sasakyan kung baga nadumihan na yung ebidensya? Hindi na nila makita kasi nadumihan na. Ginalaw nung NAIA. So paano na? So ito yung mga um, tinitignan nating mga anggulo kasi nga nakapagtataka na wala yung konsentrasyon doon sa driver. Sa halip ang concentration nila ngayon lumalabas na doon sa past administration, which is the Duterte administration. Ayun, yun yung ano natin, update natin diyan at abangan natin ang kanilang mga susunod na ano dito kasi katakataka eh. Even doon si Vince Dizon, 'di ba, dumating siya kaagad noon. Anong sabi niya? Sabi niya tinitingnan natin as of now, nakita naman natin na hindi pumunta dito yung driver para managasa or manadya. I mean, nakapag-isip ka kaagad ng gano'n, ano 'yun, parang defensive mode ba? Na bakit gano'n agad yung sinabi mo, hindi ka naman tinatanong? Na wala naman nag-iisip pero ikaw nang nag-insinuate na, hindi ito sinadya. And then later on, the next few days, lumabas na hindi, Duterte ito, iimbestigahan ito. Pati yung presidente nakisali, paimbestiga daw. Sabi ng presidente, paimbestiga daw yung past administration. So ito, lumalabas na gusto nilang politically motivated pa rin ito ang labas nito. Especially that incoming few days is election na. So, yun lang ang mga katakatakang obserbasyon natin diyan. Tanungin natin nasaan yung driver. Ano ang pangalan ng driver? At um, ano ang mga kaukulang gagawin nila diyan? At tanungin din natin ano na ang improvements na ginawa ng SMC diyan o ni Ramon Ang diyan sa NAIA. Kasi parang patingi-tingi, paunti-unti, parang same old na bumalik sa worst airport itong NAIA na ito. At instead na ayusin nila ang kanilang serbisyo ay titingnan at mamatain pa yung past administration. Yun lamang ho. Hanggang sa muli. Maraming salamat.